Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa halaga ng isang tao? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakikita sa kasuotan o sa taas ng pinag-aralan. Sabi nila, madalas daw husgahan ang isang aklat sa kanyang pabalat. Ngunit paano kung ang pabalat na mukhang luma at sira-sira ay naglalaman pala ng pinakamagandang kwento? Paano kung ang taong hinamak at pinagtawanan ng lahat ay siya palang may hawak ng susi sa pagbagsak o pagbangon ng isang dambuhalang kumpanya? Samahan ninyo ako at ating tuklasin ang kwento ni Lino Kalinaw sa kabanatang pinamagatang Ang Basahan at ang Agila. Ang gusali ng Agila Tech Solutions ay parang isang halimaw na gawa sa salamin at bakal, tumutusok sa kalangitan ng lungsod ng Hiraya. Sa paanan nito, sa gitna ng agos ng mga taong abala at mga mamahaling sasakyan, nakatayo si Lino Kalinaw. Pakiramdam niya ay isa siyang langgam na naligaw sa pugad ng mga dambuhala. Mahigpit ang kapit niya sa strap ng kanyang lumang bag na nakasukbit sa balikat. Sa loob niyon ay ang kanyang resume, isang piraso ng papel na nagsasabing siya ay 26 na taong gulang at ang pinakamataas na natapos ay elementarya. Ang tanging yaman niya ay ang ilang sertipiko mula sa mga online course sa coding at cybersecurity na pinag-ipunan niya mula sa pagiging isang construction worker. Humugot siya ng isang malalim na hininga na amoy ang pinaghalong polusyon at pabango ng mga mayayaman. Para kay Ainay, bulong niya sa sarili. Para kay Itay. Ito ang mantra na paulit-ulit niyang sinasabi para bigyan ng lakas ang kanyang mga tuhod na nanginginig. Sa bawat hakbang niya papasok sa malamig na lobby ng Agila Tech, pakiramdam niya ay lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Sa kanyang kupas na pantalon, sa kanyang sapatos na may bakas pa ng putik, at sa kanyang mukha na sunog sa araw. Bawat tingin ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Nang tawagin ang pangalan niya, tumayo siya at pumasok sa isang opisina na mas malamig pa sa lobby. Sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany, nakaupo si Dante Alcaraz, ang Head of Human Resources. Ang kanyang suot na suit ay mas mahal pa siguro sa lahat ng gamit sa bahay nila Lino. Umupo ka, malamig na sabi ni Dante. Hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang computer, sinunod ni Lino. Ang upuan ay malambot, ngunit pakiramdam niya ay nakaupo siya sa mga pako. Inilapag niya ang kanyang resume sa mesa. Kinuha ito ni Dante, tiningnan na parabang isang basurang dumikit sa kanyang daliri. Ilang segundo ng katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang pag-click ng mamahaling ballpen ni Dante sa mesa. Lino Kalinaw, basa ni Dante sa pangalan niya. May halong pang-uyam. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. At isang maliit na ngisi ang sumilay sa labi nito. Elementary graduate? Tumango si Lino. Opo sir, pero marami po akong alam sa... Alam mo ba kung anong kumpanya itong pinasok mo? Putol ni Dante sa kanya, ang boses ay tumaas na. This is Agila Tech Solutions. We hire the best of the best. Mga graduate ng pinakamahusay na universidad sa bansa. Mga taong may masters, may doctorate. At ikaw, itinuro siya ni Dante gamit ang ballpen. Papasok ka dito na dala lang ang diploma mo sa elementarya. Parang piniga ang puso ni Lino. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga tainga. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipaliwanag na ang galing ay wala sa diploma, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Huwag mo kaming pinagloloko, iho, sabi ni Dante. Sabay lukot ng resume ni Lino at walang pakundangang inihagis ito sa basurahan sa tabi ng kanyang mesa. Umuwi ka na at maghanap ka ng trabahong bagay sa'yo. Baka kailangan nila ng janitor sa ibaba. Tumayo si Lino. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid. Nakita niya ang sariling refleksyon sa makintab na sahig, isang anino ng kahihiyan.
Hindi siya umimik. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palabas ng pinto, bit-bit ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Habang naglalakad siya sa lobby, tuliro at walang direksyon, hindi niya napansin ang babaeng papalapit. Nagkabanggaan sila. Aray! Nalaglag ang mga folder na hawak ng babae at kumalat ang mga papel sa sahig. Kasabay noon, nahulog din ang lumang folder ni Lino na naglalaman ng kopya ng kanyang mga sertipiko. Nako, sorry miss, pasensya na po. Mabilis na sabi ni Lino at dali-dali siyang yumuko para pulutin ang mga papel. Ayos lang, kasalanan ko rin, sagot ng isang malambing na boses. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya ang isang pares ng mga matang puno ng sinseridad at pag-aalala. Ang babae ay simple lang manamit pero bakas ang karangyaan. Ngunit hindi iyon ang napansin ni Lino, kundi ang kabaitan sa mukha nito. Ako na, sabi ng babae. Tinutulungan siyang damputin ng mga papel. Ang kanilang mga kamay ay aksidenteng nagdikit. Isang kuryente ang gumapang sa braso ni Lino. Nang matapos silang magpulot, iniabot ng babae ang folder ni Lino. Okay ka lang ba talaga? Parang ang lalim ng iniisip mo. O okay lang po ma'am, nauutal na sagot ni Lino. Salamat po. Nginitian siya nito. Isang nangiting nagbigay ng kaunting liwanag sa madilim niyang araw. Ako si Tala. Mag-ingat ka ha? Hindi na nakasagot si Lino. Pinanood lang niya si Tala na maglakad palayo. Sa isang iglap, sa mundong puno ng panghuhusga, may isang taong tumingin sa kanya bilang isang tao. Bago siya tuluyang lumabas, napansin ni Lino ang isang computer terminal sa gilid ng lobby na pansamantalang walang gumagamit. Mabilis siyang lumingon sa paligid. Ang security guard ay abala sa ibang bisita. Ang receptionist ay may kausap sa telepono. Ito na ang pagkakataon. Sa isang kilos na halos hindi mapapansin, lumapit siya sa terminal na para bang may titingnan lang. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit, itim na USB. Sa loob ng wala pang 3 segundo, isinaksak niya ito at tinanggal din agad. Sa screen ng computer, isang salita ang kumislap sa loob ng isang microsecond bago ito mawala. Katarungan. Walang sino mang nakapansin. Naglakad si Lino palabas ng gusali, pabalik sa init ng araw at sa ingay ng kalsada. Ngunit ngayon, iba na ang bigat na dala niya. Hindi na lang ito kahihiyan, kundi determinasyon. Tumayo siya sa kabilang kalye at muling tiningnan ang dambuhalang gusali ng Agila Tech. Kinuha niya ang kanyang luma at basag screen na cellphone. Sa ilang pagpindot, isang command prompt ang lumabas. Nag-type siya ng isang simpleng code. Simulan XC. Sa screen ng kanyang telepono, isang digital na orasan ang lumitaw at nagsimulang magbilang pababa. 71, 59, 59. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Lino. Ang basahan ay nakapasok na sa pugad ng agila. At sa loob ng 3 araw, malalaman ng lahat kung sino ang tunay na mandaragit. Para kay Tala de Leon, ang araw na yon ay nagsimula tulad ng dati. Kape sa isang kamay, tablet sa kabila, at isang isip na puno ng mga numero, estratehiya, at mga deadline. Bilang Vice President for Operations at anak ng CEO, ang Agila Tech ay hindi lang niya trabaho. Ito ang kanyang mundo. Isang mundong perpektong nakaayos at kontrolado. Nasa kalagitnaan siya ng isang mahalagang presentasyon sa mga department heads. Sa malaking screen sa harap, ipinapakita niya ang mga projection para sa susunod na quarter. Kumpiyansa ang kanyang boses, bawat salita ay may bigat at awtoridad. As you can see, with the launch of Project Phoenix, we are expecting a 15% increase in revenue. Biglang kumurap ang screen. Ang mga numero at graph ay panandali ang naging mga walang kahulugang simbolo at linya bago bumalik sa normal. Nagkaroon ng mahinang bulungan sa silid. Ngumiti si Tala para pakalmahin sila. Mukhang may gusto lang kumontra sa projection ko? Biro niya.
Technical glitches. Pasensya na po. Itinuloy niya ang presentasyon, ngunit may isang bahagi sa kanyang isip na hindi mapakali. Hindi iyon normal. Ang sistema ng Agilatech ay state-of-the-art. Halos immune sa mga ganoong kaliit na aberya. Pagkatapos ng meeting, dumaan si Dante Alcaraz sa kanyang tabi. "Huwag mo nang isipin yun, Ma'am Tala," sabi nito na may pilit na ngiti. Minsan, may mga daga lang talagang nakakapasok sa sistema. Kailangan lang puksain. Ang paraan ng pagkakasabi niya noon ay may kakaibang dumi. Tumango lang si Tala, ngunit hindi niya gusto ang tono ng pananalita nito. Bumalik siya sa kanyang opisina na may malaking bintanang tanaw ang buong lungsod ng Hiraya. Umupo siya sa kanyang upuan at sinubukang ipagpatuloy ang trabaho, pero ang isip niya ay lumilipad. Bumabalik ito hindi sa kumurap na screen, kundi sa isang mukha sa lobby kaninang umaga. Isang lalaking may simpleng kasuotan, ngunit may mga matang puno ng determinasyon at sakit. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya ito maalis sa kanyang isipan. Ang paraan ng pagkakatingin nito sa kanya nang sila'y magkabanggaan. Isang tingin na tila ba humihingi ng tulong, pero kasabay noon ay may matinding pride. Nagring ang kanyang telepono. Sa screen, lumabas ang pangalan, Marco Sandoval, ang kanyang fiancé. "Hi, love," sagot niya. Sinubukang pasiglahin ang boses. "Hey, beautiful. Narinig ko nagkaroon daw ng maliit na aberya sa meeting ninyo?" Ang boses ni Marco sa kabilang linya ay malambing, ngunit may halong pagmamaliit na para bang sinasabing, "Huwag mo nang problemahin ang mga bagay na yan." "It was nothing. Just a glitch," sagot ni Tala. "See? Nothing to worry your pretty little head about. Hayaan mo na ang IT team dyan. By the way, about our dinner reservation tonight." Habang nagsasalita si Marco tungkol sa isang mamahaling restaurant, napatingin si Tala sa labas ng kanyang bintana. Ang perpektong mundo niya ay biglang parang may kulang. Parang may mali. May isang bagay na hindi tama. "Love? Are you listening?" tanong ni Marco. "Ha? Oo, sorry. I'll see you tonight," sagot ni Tala at mabilis na ibinaba ang tawag. Ilang minuto pa ang lumipas, isang kagyat na tawag ang dumating mula sa opisina ng kanyang ama, si CEO Miguel Lualhati. Pagdating niya roon, naabutan niya ang kanyang ama na kausap ang pinuno ng IT department, isang lalaking kalbo na pinagpapawisan sa malamig na opisina. "Hindi namin mahanap ang source, di ba may source, sir?" sabi ng IT head. Ang boses ay nanginginig. "It's not a virus. It's not a hardware failure. Para siyang multo sa loob ng system. Nag-iiwan ng maliliit na butas, binabago ang isang numero dito, binubura ang isang file doon. Hindi namin mapigilan." "Anong ibig mong sabihin na hindi ninyo mapigilan?" sigaw ni Miguel. Ang muka ay namumula sa galit at pag-aalala. "I have the best IT team in the country. Sir, kung sino man ang may gawa nito, he's not just the best. He's a ghost, a genius," sagot ng IT head. Napayuko sa pagkatalo. Biglang nanlamig si Tala. Isang henyo, isang multo. Naalala niya ang lalaki sa lobby. Naalala niya ang folder nitong nahulog. Naalala niya ang tingin sa mga mata nito. Isang ideya, isang napaka-imposibleng ideya, ang biglang pumasok sa kanyang isip. Nagpaalam siya sa kanyang ama at naglakad palabas. Ang kanyang mga paa ay may sariling isip. Dinala siya nito papunta sa direksyon ng opisina ni Dante Alcaraz. Sumilip siya sa loob. Wala si Dante, pero nandoon pa rin sa gilid ng mesa nito ang basurahan. Nag-alinlangan siya. Ano ba itong ginagawa niya? Nagmumukha siyang baliw. Ngunit may isang puwersang humihila sa kanya. Pumasok siya sa opisina. Lumingon sa paligid para siguraduhing walang nakakakita at yumuko. Sa gitna ng mga balat ng candy at mga ginamit na tissue, nakita niya ito. Isang nilamukos na piraso ng papel.
Kinuha niya ito at maingat na inunat. Ito nga ang resume ng lalaki. Pangalan, Lino Kalinaw. Pinakamataas na pinag-aralan, mababang paaralan ng Sansinag. Kalinaw. Kapayapaan. Kabaligtaran ng nangyayari sa Aguilatec ngayon. Habang hawak niya ang papel, naramdaman niya ang biglaang pag-vibrate ng kanyang telepono. Sunod-sunod. Isang alerto para sa lahat ng empleyado. Kasabay nito isang malakas na tunog ng alarma, ang umaling-awngaw sa buong palapag. Nagmamadali siyang lumabas. Ang mga tao ay nagkakagulo, nagtatakbuhan papunta sa lobby. Sinundan niya sila, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Pagdating sa lobby, lahat ay nakatayo na parang mga estatwa. Ang mga mata ay nakatutok sa dambuhalang screen sa pader, na karaniwang nagpapakita ng mga advertisement ng kumpanya. Ngayon, itim ang screen at may mga salitang nakasulat sa kulay dugong pula. Mayroon kayong 48 na oras para hanapin ang hustisya o panoorin ang pagbagsak ng lahat. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong lobby. Ang perpektong mundo ni Tala ay hindi lang nagkaroon ng bitak. Nagsisimula na itong gumuho. Ang conference room ng Aguilatec ay parang isang pressure cooker na malapit ng sumabog. Sa loob, ang pinakamagagaling na isip ng kumpanya ay nakayuko. Ang kanilang mga muka ay kasing putla ng mga puting pader. Sa gitna ng lahat, si CEO Miguel Walhati ay parang isang liyong na sugatan. Paikot-ikot. Ang bawat hakbang ay may bigat ng papalapit na pagkatalo. Anong nangyayari? Bakit walang makapagbigay sa akin ng matinong sagot? Ang sigaw niya ay umaling-awngaw sa buong silid. Bayad kayo ng milyon-milyon para protektahan ang kumpanyang ito, hindi para panoorin itong gumuho. Ang IT head, na kanina pa pinagpapawisan, ay muling nagsalita. Sir, wala po talaga kaming makitang paraan para makapasok. Lahat ng backdoors, lahat ng security protocols, isinara niya para siyang nagtayo ng isang pader na bakal sa palibot ng buong sistema. At tayo ang nasa labas. Ibinagsak ni Miguel ang kanyang kamao sa makintab na mesa. Kung gayon, hanapin ninyo kung sino siya. Sa gitna ng tensyon, isang boses ang nangahas magsalita. Mahina, ngunit puno ng determinasyon. Dad, sa tingin ko alam ko kung sino. Lahat ng mga mata ay napalingon kay Tala. Nakatayo siya malapit sa pinto. Hawak ang isang lukot na piraso ng papel na para bang ito ang pinakamahalagang dokumento sa buong mundo. Tinaasan siya ng kilay ni Dante Alcaraz. Ma'am Tala, hindi ito ang oras para sa mga hula-hula. Hindi pinansin ni Tala si Dante. Naglakad siya palapit sa kanyang ama. Dad, kaninang umaga, may isang aplikante na tinanggihan ni Mr. Alcaraz, isang lalaking kakaiba. Isang aplikante? Tumawa si Dante ng mapakla. Ma'am, isa siyang hamak na construction worker na graduate lang ng elementarya. Anong magagawa ng isang tulad niya? Inilatag ni Tala ang nilamukos na resume sa mesa. Ang pangalan niya ay Lino Kalinaw. Tiningnan ni Miguel ang papel. Pagkatapos ay tumingin kay Dante. Pinaalis mo siya? Bakit? Nag-iba ang timpla ng mukha ni Dante. Sir, he was not qualified. Isang insulto sa kumpanya ang mag-apply ang isang tulad niya dito. At isang insulto sa akin na ang taong maaaring may kinalaman sa pagbagsak natin ay hinayaan mo lang na makalabas sa pintuan. Ang boses ni Miguel ay dumagundong. Inamin mo bang pinaalis mo siya? Napalunok si Dante. Ang kanyang kayabangan ay biglang naglaho, napalitan ng takot. Oo po, sir. Pero, walang pero-pero, putol ni Miguel. Habang ang kaguluhan ay nagaganap sa puso ng Aguilatec, sa isang maliit at tahimik na kwarto sa kabilang dako ng lungsod, si Lino Kalinaw ay maingat na pinupunasan ng noo ng kanyang ina. Si Aling Martha ay nakahiga,
Ang kanyang paghinga ay mababaw. Ang sakit sa bato ay unti-unting umuubos sa kanyang lakas, ngunit hindi sa kanyang diwa. Idinilat niya ang kanyang mga mata at ngumiti nang makita ang anak. Anak, mahinang sabi niya, huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Hinawakan ni Lino ang payat na kamay ng ina. Ayos lang po ako, Nay. Kumusta po ang pakiramdam ninyo? Para akong isang lumang radyo na pa-charge na. Biro ni Aling Martha na sinundan ng isang mahinang ubo. Tinitigan niya ang kanyang anak, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at kaunting pag-aalala. Lino, no, yung ginagawa mo, sigurado ka bang ito ang tamang paraan? Yumuko si Lino, hindi makatingin ng diretso sa ina. Alam niya ang tinutukoy nito. Hindi niya kailanman na ikwento ang buong plano, ngunit ang isang ina ay laging nakakaramdam. Kailangan po, Nay, sagot niya. Para po sa inyo. Para mabigyan kayo ng pinakamagaling na pagpapagamot at para kay Itay. Hinaplos ni Aling Martha ang pisngi niya. Alam ko, anak. Alam kong gusto mong linisin ang pangalan ng ama mo. Pero ang paghihiganti, lason yan sa kaluluwa. Hindi po ito paghihiganti, Nay. Sabi ni Lino, ang kanyang boses ay nagkaroon ng bigat. Katarungan po ito. Ibabalik ko lang po ang kinuha nila sa atin. Ang dangal na ninakaw nila kay Itay. Ipinangako niya iyon, hindi lang sa kanyang ina, kundi sa kanyang sarili, sa puntod ng kanyang ama. Bumalik sa Aguilatec, ang pag-asa ay paubos na. Review the security footage from this morning, utos ni Miguel. Hanapin ninyo ang bawat galaw ng Lino kalinaw na. Ilang minuto lang, ang video mula sa lobby ay ipinalabas sa malaking screen. Nakita nila ang pagdating ni Lino, nakita nila ang pag-uusap nila ni Tala, at nakita nila ang isang segundo, isang napakabilis na segundo, kung saan lumapit si Lino sa isang computer terminal. There! Sigaw ni Tala. Anong ginawa niya? Zoom in! Enhance it! Dibo. Ay ang video ay nag-slow motion at doon, malinaw na malinaw, nakita nila ang isang maliit na itim na bagay na isinaksak at binunot sa USB port, katahimikan. Si Dante Alcaraz ay namutla na parang isang patay. Si Miguel Walhati ay napasuntok sa hangin. Ang galit niya ay napalitan ng isang damdaming mas malala pa. Takot. Humarap siya sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa desperasyon. Hanapin ninyo siya. Ang utos niya ay halos isang pasabog. Huwag kayong babalik dito hanggat hindi ninyo siya nahahanap. Kung kailangan, luhuran ninyo siya. Magmakaawa kayo. Dalhin ninyo siya sa akin. Ngayon din. Samamantala, sa maliit na kwarto, katatapos lang painumin ni Lino ng gamot ang kanyang ina. Napatingin siya sa kanyang lumang cellphone na nakapatong sa mesa. Ang countdown ay nasa 30 oras na lamang. Nagsisimula siyang mag-alinlangan. Tama kaya ang kanyang ina? Ito ba talaga ang paraan? Bigla, ang katahimikan ay binasag ng isang pamilyar, ngunit halos limot ng tunog. Ang ringtone ng kanyang lumang telepono. Isang tunog na hindi niya naririnig sa loob ng maraming taon. Walang tumatawag sa numerong yon. Nag-aalangan siyang kinuha ito. Isang unknown number. Ang nakarehistro. Sinagot niya, "Hello?" Sa kabilang linya, isang boses na puno ng kapangyarihan. Isang boses na sanay mag-utos. Ngunit sa sandaling iyon, basag at puno ng pagmamakaawa. Mr. Kalinaw? Natahimik si Lino. Kilala niya ang boses na yon. Ang boses ng taong kasama ng kanyang ama noong itinatag ang kumpanya. Ang boses ng taong tumalikod dito noong ito'y nangangailangan ng tulong. Mr. Kalinaw, kailangan namin ang tulong mo.
Hindi pa natatagalan mula nang huling marinig ni Lino ang boses ni Miguel luwalhati sa telepono, isang itim at makintab na sasakyan na may logo ng Aguilatec ang huminto sa tapat ng kanilang maliit na bahay. Ang mga kapitbahay ay nagsilabasan, nagbubulungan, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Mula sa sasakyan, bumaba ang isang lalaking nakasuit. Lino Kalinaw? Tanong nito. Ang boses ay puno ng paggalang na may halong takot. Sinusundo ko po kayo, utos ni Mr. Luwalhati. Tumangulang si Lino. Hinalikan niya sa noo ang kanyang natutulog na ina bago lumabas. Hindi na siya ang Lino na umalis kaninang umaga na may nanginginig na tuhod. Ang Lino na pumasok sa sasakyan ay may bigat sa bawat kilos, may lamig sa kanyang mga mata. Ito ang Lino na may hawak ng baraha. Ang biyahe pabalik sa Aguilatec ay mabilis at tahimik. Sa kanyang pagbabalik, hindi na siya dumaan sa security check. Ang mga gwardiya na kaninay, hindi man lang siya tiningnan, ay ngayon nagmamadaling buksan ang pinto para sa kanya. Sa lobby, lahat ng empleyadong nagkakagulo ay napahinto. Napatingin sila sa kanya, ang lalaking may kupas na pantalon na ngayoy sentro ng kanilang atensyon. At sa gitna ng lahat, sa paanan ng grand staircase, nakatayo si Dante Alcaraz. Ang kanyang muka ay kasing putla ng mamahaling sahig na gawa sa marmol. Ang kayabangan sa kanyang mga mata ay napalitan ng purong sindak. Naglakad si Lino palapit sa kanya. Hindi siya ngumiti. Hindi siya nagsalita ng masakit. Tinitigan lang niya ito. Isang tingin na tumagos hanggang sa kaluluwa ni Dante. Good. Morning, Mr. Kalinaw. Nauutal na bati ni Dante. Hinihintay na po kayo ni CEO Luwalhati sa kanyang opisina. Alam ko. Simpleng sagot ni Lino at nilagpasan niya si Dante na para bang isa lamang itong kasangkapan na walang halaga. Pagpasok niya sa opisina ng CEO, naroon silang lahat. Si Miguel, si Tala, at ang mga pinuno ng iba't ibang departamento. Ang silid ay puno ng mga henyo, ngunit sa sandaling iyon, ang atensyon ng lahat ay nasa isang elementary graduate. Mr. Kalinaw, bungad ni Miguel, sinubukang maging kalmado ngunit bakas sa kanyang boses ang desperasyon. Salamat sa iyong pagdating. Hindi umupo si Lino. Nanatili siyang nakatayo, tinitingnan ng matandang lalaki. Hindi ako naparito para makipagkwentuhan, Mr. Luwalhati. Napalunok si Miguel. Alam ko. Diretsahan na. Sabihin mo ang kailangan mo. Pera? Magkano? Ibibigay ko. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Lino. Ang kailangan ko ay hindi nabibili ng pera. Tumingin siya sa paligid, sa bawat mukha sa silid. Mayroon akong 3 kondisyon. Katahimikan. Una, sabi ni Lino, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Kailangan ko ng unrestricted access sa buong sistema ng Aguilatec. Walang pader, walang password, walang limitasyon. Mula sa email ng janitor hanggang sa personal files mo. Namutla si Miguel, ngunit mabilis na tumango. Sige. Pangalawa, patuloy ni Lino. Ayokong makialam ang IT team ninyo. Sila ang dahilan kung bakit nagkaganito. Bubuo ako ng sarili kong team. O mas maganda, ako lang mag-isa. At ayokong may magtatanong o manghihimasok sa ginagawa ko. Pero, aalma sana ang IT head. Isang tingin lang mula kay Miguel ang nagpatahimik dito. Pumapayag ako, sabi ng CEO. At pangatlo, sabi ni Lino, at ang kanyang mga mata ay napunta kay Tala. Si Tala, na kanina pa tahimik na nakatingin sa kanya, puno ng pagtataka at hiya. Dahil hindi ko kilala ang sino man dito at wala akong tiwala sa kahit sino, kailangan ko ng isang liaison, isang taong magiging tulay ko sa iyo at sa buong kumpanya. At siya ang pinipili ko. Itinuro niya si Tala. Nagulat ang lahat, lalo na si Tala. Bakit siya?
Nakita ni Lino ang pagkalito sa mga mata nito. Ito ang kanyang paraan para masigurong may isang taong malinis sa kanyang tabi. At marahil, isang maliit na bahagi sa kanya ay gustong manatili malapit sa nag-iisang tao na nagpakita sa kanya ng kabaitan. Nag-alinlangan si Miguel, ang kanyang anak, ngunit wala siyang pagpipilian. Tumingin siya kay Tala na dahan-dahang tumango. Sige, gagawin ko, sagot ni Tala. Kung gayon, nagkaintindihan na tayo, sabi ni Lino. Humarap siya kay Dante Alcaraz na nakatayo malapit sa pinto. Ikaw, napaigdad si Dante. Papo, ihatid mo ako sa central server room. Ngayon na. Ang utos ay parang isang sampal sa mukha ni Dante. Ang ihatid ang taong hinamak niya sa pinakasagradong lugar ng kumpanya. Iyon ang pinakamatinding uri ng kahihiyan. Ngunit sa isang tango, mula kay Miguel, wala siyang nagawa, kundi sumunod. This way, sir, sabi ni Dante. Ang salitang sir ay parang lason na lumabas sa kanyang bibig. Ang paglalakad nila sa mahabang pasilyo ay puno ng tensyon. Walang nagsasalita. Rinig na rinig ni Lino ang mabigat na paghinga ni Dante sa kanyang likuran. Bawat hakbang ni Lino ay matatag. Bawat hakbang ni Dante ay parang hilahila niya ang isang kadena. Pagdating sa pinto ng server room, nanginginig ang kamay ni Dante habang inaskan ng kanyang ID at fingerprint. Bumukas ang pinto, bumungad ang malamig na hangin at ang mahinang ugong ng daan-daang server, ang puso at utak ng Agilatech. Pumasok si Lino. Sa malaking monitor sa gitna ng silid, ang pulang countdown clock ay patuloy sa pagtakbo. 28:45:12, mupo si Lino sa pangunahing terminal. Ang kanyang mga daliri ay lumapag sa keyboard na parabang ito ay isang extension ng kanyang katawan. Sa ilang mabilis na pag-type, mga linya ng code na hindi maintindihan ng sino man ang lumitaw sa screen. Sa isang iglap, ang pulang countdown clock ay huminto. Pagkatapos, naglaho ito. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang narinig mula sa mga taong nasa labas ng salamin, kabilang na si Miguel at Tala. Ngunit hindi pa tapos si Lino. Tumayo siya at lumingon, hindi kay Miguel o kay Dante, kundi diretso kay Tala. Ang kanyang mga mata ay seryoso at sa unang pagkakataon, nakita ni Tala ang bigat ng tunay na misyon sa likod ng mga yon. Simulan na natin, sabi ni Lino. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa malamig na silid. Ngunit hindi lang sistema ang aayusin ko dito. Ang central server room ay naging mundo nilang dalawa, malamig, maingay sa ugong ng teknolohiya, at nalilimitahan ng mga pader na salamin. Para sa mga empleyado sa labas, sila ay dalawang anino na gumagalaw sa harap ng kumikinang na mga screen. Ngunit para kay Tala, ang bawat oras na kasama si Lino ay isang pagtuklas. Nakikita niya kung paano nag-iiba ang anyo ni Lino sa sandaling humarap ito sa computer. Ang kanyang mga balikat na laging tila may pasan na problema ay nagiging tuwid. Ang kanyang mga matang laging may bakas ng lungkot ay nagkakaroon ng matalas na focus. Ang kanyang mga daliri na magaspang dahil sa trabahong pisikal ay sumasayaw sa keyboard ng may pambihirang galing at sining. Ang mga komplikadong linya ng code ay tila isang ilog ng mga numero at simbolo na malaya niyang pinadadaloy. Paano mo nagagawa yan? Hindi napigilang itanong ni Tala isang hapon. Habang pinapanood niya si Lino na isara ang isang security loophole na hindi nakita ng buong IT department sa loob ng 5 taon. Hindi inalis ni Lino ang tingin sa screen. Kapag naiintindihan mo ang kaluluwa ng isang sistema, makikita mo ang mga bitak nito. Kaluluwa? Pagtataka ni Tala. Tumigil sa pag-type si Lino. At sa unang pagkakataon, ay lumingon ito sa kanya. Lahat ng bagay na nilikha ng tao, may pattern, may ritmo, parang kanta.
Ang trabaho ko ay pakinggan ng kanta at hanapin ang mga maling nota. Lumapit si Tala sa kanyang likuran. Tinitingnan ang screen. Alin dyan ang maling nota? Imbes na sumagot, hinila ni Lino ang isang upuan palapit sa kanya. Umupo ka. Nang makaupo si Tala, iginilid ni Lino ang keyboard at itinuro ang isang linya ng code sa screen. Lumapit siya. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. Naamoy ni Tala ang kanyang simpleng amoy. Isang pinaghalong sabon at pawis. Isang amoy na totoo at hindi nagkukunwari. Ito, bulong ni Lino. Ang kanyang daliri ay sinusundan ang linya. Mukha siyang tama, pero isa siyang pinto na iniwang bahagyang bukas. Habang itinuturo niya, ang gilid ng kanyang kamay ay dumaplis sa kamay ni Tala na nakapatong sa mesa. Isang kuryente. Bigla at hindi inaasahan, napatingin si Tala sa kanilang mga kamay. Sandaling natigilan si Lino. Tila naramdaman din niya iyon. Isang segundong katahimikan na mas maingay pa sa ugong ng mga server. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay at bumalik ang tingin sa screen. Ngunit nakita ni Tala ang bahagyang pamumula ng kanyang mga tainga. Gabi na nang mapansin nilang pareho na silang hindi pa kumakain. Nagpresenta si Tala na mag-order ng pagkain. Tumanggi si Lino sa mga mamahaling restaurant na binanggit niya. Sa huli, nauwi sila sa 2 box ng beef noodles mula sa isang maliit na karinderya na in-order ni Lino. Sa isang bakanteng opisina, sa gitna ng katahimikan ng gabi, kumain sila. Bakit mo ginagawa to, Lino? Tanong ni Tala sa pagitan ng pagsubo. Ang alin? Ito lahat. Alam kong hindi lang ito dahil sa tinanggihan ka sa trabaho. May mas malalim na dahilan, hindi ba? Ibinaba ni Lino ang kanyang chopsticks. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng lungsod ng Hiraya. May sakit ang nanay ko, mahinang sabi niya. Kailangan niya ng operasyon, malaki ang gastos. Naramdaman ni Tala ang kirot sa kanyang puso. I'm sorry. Wag, sabi ni Lino. Lumingon pabalik sa kanya. Hindi ako humihingi ng awa. Ginagawa ko ito dahil kailangan. Siya na lang ang mayroon ako. Sa mga mata ni Lino, nakita ni Tala ang isang mundo ng pagmamahal at responsibilidad. Isang bagay na bihira niyang makita sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ang kanilang pag-uusap ay natigil nang bumukas ang pinto. Love, I thought I'd find you here. Si Marco Sandoval ang kanyang fiancé. Nakatayo ito sa pinto. Suot ang isang mamahaling suit. May dalang 2 paper bag mula sa isang 5-star restaurant. Ang kanyang ngiti ay perpekto, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Ang mga matang yon ay nakatuon kay Lino. Marco, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Tala. I got worried. Hindi ka sumasagot sa mga tawag ko. Kaya dinalhan na kita ng dinner, sabi ni Marco. Ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Lino, papunta sa box ng beef noodles sa mesa. Isang bahagyang pagtaas ng kanyang kilay ang nagsabi ng lahat. Mukhang naunahan na pala ako. Si Lino ito. Tinutulungan niya tayo sa problema sa sistema. Pakilala ni Tala. Oo. Ang consultant, sabi ni Marco. Inilahad ang kamay kay Lino. Marco Sandoval, it's a pleasure. Ang pagkakasabi niya ng consultant ay may halong pang-iinsulto. Tinanggap ni Lino ang kamay nito. Ang kanilang pagkamay ay matatag at puno ng hindi sinasabing tensyon. Lino kalinaw. So kumusta ang pag-aayos sa glitch? Tanong ni Marco. Ang kanyang tono ay nagpapahiwatig na isa lamang itong maliit na problema. Hindi ito glitch. Diretsong sagot ni Lino. Hindi binibitawan ang tingin nito. Isa itong cancer na matagal nang kumakalat sa loob. Ang perpektong tangiti ni Marco ay bahagyang naglaho. Well,
I'm sure you have it under control. Huwag mo lang masyadong paguri ng fiancé ko. Idiniin niya ang salitang fiancé, isang malinaw na pag-angkin. Matapos ang ilang sandali ng awkward na katahimikan, nagpaalam si Lino para bumalik sa server room. Naiwan si Tala at si Marco. Ano yon, Marco? Tanong ni Tala. Hindi nagustuhan ang inasal nito. Ang alin, love, I was just being friendly, sabi ni Marco. Niyakap siya mula sa likod. I just don't trust him. Mukha siyang oportunista. He's helping us, giit ni Tala. Alam ko. At babayaran natin siya para doon. Pagkatapos, babalik na siya sa kung saan man siya galing, sabi ni Marco. Everything will go back to normal. Ngunit naramdaman ni Tala na may mali. Bakit ganoon na lang ang galit ni Marco sa isang taong ngayon lang niya nakilala? Nang gabing iyon, pagkatapos ihatid si Tala sa kanyang kotse, pumalik si Marco sa loob ng gusali. Naglakad siya sa isang madilim na pasilyo, malayo sa mga mata ng tao. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial ng isang numero. Nang may sumagot sa kabilang linya, ang kanyang malambing na boses ay naglaho, napalitan ng isang tinig na malamig at mapanganib. Masyado na siyang malapit sa katotohanan. Kailangan na nating kumilos. 3 araw na ang lumipas mula nang bumalik si Lino sa Aguila Tech. Ang paunang kaguluhan ay napalitan na ng isang maingat na katahimikan. Ang mga pangunahing serbisyo ng kumpanya ay naibalik na at ang mga empleyado ay nagsisimula nang bumalik sa normal nilang gawain. Sa paningin ng lahat, si Lino ay isang bayani na dahan-dahang nagtatagpi-tagpi sa nasirang sistema. Pero ang lahat ng yon ay isang palabas. Ang mga inaayos niya sa unang 3 araw ay mga panlabas na sira lamang, mga sintomas na madaling makita at madaling gamutin. Ang totoong sakit, ang cancer na tinutukoy niya, ay nakabaon ng malalim sa puso ng sistema. At ngayon, handa na siyang operahin ito. Mukhang may problema na naman, sabi ni Lino ng malakas, sapat na para marinig ni Tala at ng 2 IT supervisors na nagbabantay sa labas ng salamin. Sinadya niyang mag-trigger ng isang maliit na system loop. Biglang umingay ang mga server at isang pulang warning message ang kumislap sa malaking monitor. Agad na pumasok ang 2 supervisor. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Anong nangyari? Tanong ng isa. Hindi ko sigurado, sagot ni Lino. Kumukunot ang noo na parabang totoong naguguluhan. May isang bahagi ng core programming na ayaw magpa-access. Sa tuwing susubukan kong pasukin, nagka-crash ang buong network. Nagkatinginan ang 2 supervisor. Imposible. Stable na yan for years. Well, hindi na ngayon, sabi ni Lino, habang mabilis na nagtatype. Kailangan kong i-shutdown ang secondary systems para ma-isolate ang problema. Magkakagulo ng kaunti, pero ito lang ang paraan. Ito ang diversion. Habang ang 2 supervisor ay abala sa pag-monitor sa peking problema na nilikha niya, ang mga kamay ni Lino ay lumipad sa keyboard. Nag-type ng isang command na matagal na niyang kabisado. Isang command na hindi nakarehistro sa kahit anong system log ng Aguila Tech. Ito ang susi na iniwan ng kanyang ama. Exec Ricardo of Protocol 77. Sa isang iglap, ang kanyang screen ay nag-iba. Ang pamilyar na user interface ng Aguila Tech ay naglaho. Napalitan ito ng isang itim na screen na may kumukurap na berdeng cursor at pagkatapos, dahan-dahang lumitaw ang mga linya ng text. Hindi ito code. Ito ay isang ledger, isang itim na libro ng mga transaksyon. Ang puso ni Lino ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ito na. Mga petsa, mga pangalan ng shell corporations, at mga halaga, daan-daan, libo-libo, hanggang sa milyon-milyong piso. Isang sistema ng accounting na tumatakbo sa likod ng opisyal na sistema, na parang isang anino na sumisipsip ng buhay ng kumpanya. At sa tabi ng bawat kahina-hinalang transaksyon, may isang paulit-ulit na code name,
Proyekto Phoenix. Ito ang pangalang bumubuhay sa mga multo ng nakaraan. Ito ang proyekto na ipinangalan sa ideya ng kanyang ama. Isang proyektong ninakaw, binago, at ginamit sa kasamaan. Okay na. Na-isolate ko na. Sigaw ni Lino sa mga supervisor para hindi sila maghinala. Habang sila'y abala, mabilis niyang kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na micro SD card na nakakabit sa isang adapter na mukhang ordinaryong USB. Isinaksak niya ito sa isang tagong port sa ilalim ng terminal. Copying files. Ang progress bar sa kanyang screen ay tila gumagapang sa kabagalan. Bawat segundong lumilipas ay parang isang oras. Ang bawat tunog mula sa labas ay tila isang banta. 10%, 30%, 68%. Malapit mo na bang maayos, Kalinaw? Tanong ng isang supervisor na iinip na. 1 minuto pa, sagot ni Lino. Ang pawis ay nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. 98%, 99%, copy complete. Ejecting drive. Sa parehong segundo na natanggal niya ang drive, naayos niya ang pekeng problema. Ang mga pulang warning signs ay naglaho. Ang ugong ng mga server ay bumalik sa normal. Ayun, sabi ni Lino, huminga ng malalim na parabang totoong napagod. Isang lumang data fragment lang pala na nagkokos ng conflict. Okay na. Nakaramdam ng ginhawa ang mga supervisor. Magaling, Kalinaw. Magaling. Pinalakpakan pa siya nito sa balikat bago sila lumabas. Naiwan si Lino sa malamig na silid. Ang tibok ng kanyang puso ay unti-unting bumabalik sa normal. Sa kanyang palad, hawak niya ang maliit na drive, isang bombang digital na naglalaman ng katotohanan. Ang ebidensya. Tumayo siya at tumingin sa labas ng salamin, sa malawak na opisina ng Agila Tech. Hinanap ng kanyang mga mata ang isang particular na silid sa kabilang dulo ng palapag, ang opisina ng Executive Vice President for Special Projects, ang opisina ni Marcos Sandoval. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga mata ay nagtagpo mula sa malayo. Nakita ni Lino ang isang malamig at mapanuring tingin mula kay Marco, isang tingin na tila nagtatanong. Ngumiti lang si Lino, isang ngumangiting hindi umabot sa kanyang mga mata, isang ngumangiting nagsasabing, alam ko na. Ngunit hindi alam ni Lino na habang siya ay naglalatag ng kanyang bitag, may isa pang mas mapanganib na bitag na inihahanda para sa kanya. Sa opisina ng CEO, si Miguel Walhati ay napatalon sa kanyang upuan nang isang email notification ang tumunog sa kanyang computer. Ang subject line ay nakasulat sa malalaking pulang letra mula sa isang nag-aalalang empleyado. Ang ahas sa loob ng iyong bahay. Nanginginig ang kamay ni Miguel habang binubuksan ng email. Naglalaman ito ng isang maikling mensahe. Mag-ingat ka. Sa taong pinagkakatiwalaan mo, hindi siya tagapagligtas. Isa siyang magnanakaw. At sa ilalim nito, may isang video file. Pinindot niya ang play. Lumabas sa screen ang isang video na kuha mula sa isang hidden camera na nakatutok mismo sa terminal ni Lino. Nakita niya si Lino na abalang nagtatype. At pagkatapos, isang pekeng window na nagpapakita ng isang international bank transfer ang biglang lumitaw sa screen nito. Milyon-milyong dolyar. Papunta sa isang offshore account na nakapangalan kay Lino Kalinaw. Ang video ay perpektong ginawa, mukhang totoo. Nabitiwan ni Miguel Walhati ang kanyang mouse. Ang kanyang mukha ay nabalot ng galit, pagkadismaya at pagtataksil. Ang taong inakala niyang sagot sa kanilang problema ay isa palang demonyong nagbabalat kayo. Katatanggap pa lang ni Tala ng isang text message mula kay Lino, isang simpleng got it, nang biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang 2 security guard, kasunod ang kanyang ama.
Si Miguel, na ang muka ay kulay ube sa galit. Dad, anong nangyayari? Gulat na tanong ni Tala. Sumama ka sa akin. Matigas na sabi ni Miguel, hindi man lang siya tiningnan. At dalhin ninyo yan, utos niya sa mga guard. Itinuturo si Lino na kasalukuyang papalabas na ng server room. Ang mukha ay puno pa rin ng bakas ng tagumpay. Nagulat si Lino nang bigla siyang harangin ng mga guard. Anong ibig sabihin nito? Manahimik ka at sumunod ka na lang. Sigaw ng isang guard. Dinala sila sa main conference room. Pagpasok nila, naroon na silang lahat. Ang mga department heads, ang IT team, at sa gitna, nakatayo si Dante Alcaraz na may ngiting tagumpay sa kanyang mga labi. Sa tabi naman ni Miguel, nakatayo si Marco Sandoval. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng perpektong kombinasyon ng pagkadismaya at pag-aalala. Ipaliwanag mo to, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Itinuro niya ang malaking screen sa pader. Ang video na nakita niya kanina ay ipinalabas para makita ng lahat. Ang video ni Lino, ang pekeng bank transfer, ang offshore account. Isang kolektibong hininga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. Ano yan? Naguguluhang tanong ni Lino. Hindi yan totoo. Frame up yan. Frame up? Tumawa si Marco ng mapakla. Lino, kitang-kita sa video. Sinamantala mo ang access na ibinigay sa'yo. Habang abala kami sa pag-aalala, ninanakawan mo na pala kami. Ang boses ni Marco ay puno ng sakit. Isang perpektong pag-arte. Sinungaling! Sigaw ni Lino. Sinubukang lumapit pero hinarangan siya ng mga guard. Ako pa ang sinungaling, ganti ni Marco. Ikaw ang nahuli sa akto. Tumingin si Lino kay Miguel, Mr. Lualhati. Isang patibong to. Maniwala kayo sa akin. Ngunit ang nakita ni Lino sa mga mata ni Miguel ay hindi na pag-aalinlangan, kundi isang pinal na desisyon. Ang tiwala ay nawasak na. Sabi ko na nga ba? Sabat ni Dante, na parang isang buwitreng nag-aabang sa mamatay. Isang ahas na pinapasok natin sa ating pamamahay. Dapat sa simula pa lang, ipinakulong na natin to. Hiniling niya na arestuhin si Lino kaagad. Sa gitna ng lahat ng akusasyon, isang tao lang ang hinahanap ng mga mata ni Lino. Si Tala. Nakita niya itong nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata, na minsan ay puno ng paghanga at kabaitan, ay ngayoy puno ng pagkalito at pagdududa. Ang puso ni Lino ay parang piniga. Mas masakit pa ito kaysa sa lahat ng sigaw at paratang sa silid. Ang pananahimik ni Tala. Tala, sabi ni Lino. Ang kanyang boses ay halos isang pakiusap. Maniwala ka sa akin. Hindi sumagot si Tala. Nagbaba siya ng tingin. Ang ebidensya sa screen ay napakalinaw. Ang mga salita ni Marco ay napakakumbinsido. Ang isip niya ay nagtatalo. Ang utak niya ay nagsasabing totoo ang video. Ngunit ang puso niya ay nagsisigaw na may mali. Ngunit sa huli, ang takot at pagdududa ang nanaig. Bago siya tuluyang hilahin ng mga guard palabas, huminto si Lino at muling tumingin kay Tala. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang kakaibang kalmado. Tanungin mo ang ama mo, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit sapat na para marinig nito. Tanungin mo siya tungkol sa co-founder ng kumpanya na kinalimutan na ng lahat. Iyon lang, at tuluyan na siyang kinaladkad palabas ng silid. Habang naglalakad sila sa pasilyo, nakita ni Lino ang mga mapanghusgang tingin ng mga empleyadong nadadaanan nila. Ang bayani ay isa na ngayong magnanakaw. Ang pag-akyat niya sa langit ay kasing bilis ng kanyang pagbagsak sa lupa. Sa conference room, ang katahimikan ay binasag ni Miguel. Ang kanyang desisyon ay pinal at mabigat. Tumingin siya sa hepe ng security.
palabasin siya sa gusaling ito. Utos niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghahalong galit at pagkadismaya. Siguraduhin ninyong hindi na siya makakatapak pa ulit dito. Ngayon din. Ang bitag ay nagsara na. Pinanood ni Tala mula sa bintana ng conference room ang paglabas ni Lino sa gusali. 2 security guard ang nakabantay sa kanya hanggang sa makalayo ito sa gate. Hindi siya kinaladkad, ngunit ang paraan ng paglakad ni Lino, ang kanyang mga balikat na muling bumagsak, ang kanyang ulo na nakayuko, ay mas masakit tingnan kaysa sa kahit anong pisikal na pamimilit. Bago siya tuluyang mawala sa paningin, huminto siya at lumingon pa itaas. Sandaling nagtama ang kanilang mga mata mula sa malayo. Walang galit sa mga mata ni Lino, tanging isang malalim, nakakadurog na pagkadismaya. Pagkatapos, tumalikod na ito at naglakad palayo. Nilamon ng karaniwang tao sa kalye. Sa loob ng conference room, ang tensyon ay napalitan ng isang alon ng ginhawa. Nagpapalakpakan ng ilan. Si Dante Alcaraz ay nagkukwento na sa iba kung paano niya nahalata agad na masama ang intensyon ni Lino. Si Marco naman ay abala sa pagpapakalma sa kanyang ama. Sinasabing naagapan nila ang mas malaking pinsala. Huwag kayong mag-alala, Dad. I will handle this personally. Sisiguraduhin kong hindi na makakagulo pa ang Lino kalinaw na yan. Sabi ni Marco na may pag-aalaga sa boses. Ngunit hindi marinig ni Tala ang alinman sa mga yon. Ang tanging umuulit-ulit sa kanyang isipan ay ang mga huling sinabi ni Lino. Tanungin mo ang ama mo tungkol sa co-founder ng kumpanya na kinalimutan na ng lahat. Umalis siya sa conference room nang walang paalam. Nagkulong siya sa kanyang opisina at doon, sa wakas, bumuhos ang kanyang mga luha. Umiyak siya, hindi dahil sa takot o galit, kundi dahil sa isang mabigat na pakiramdam ng pagkakasala. Pinagtaksilan niya si Lino. Sa sandaling pinakakailangan nito ng kakampi, tinalikuran niya ito. Pinili niyang maniwala sa isang video kaysa sa isang taong. Sa maikling panahon ay nagpakita sa kanya ng henyo, ng prinsipyo, at ng isang pusong puno ng pagmamahal sa pamilya. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa makintab niyang keyboard. Bakit siya nagduda? Dahil ba mas madaling paniwalaan ang kasinungalingan kapag ito'y maganda ang pagkakabalot? O dahil natakot siyang malaman ng isang katotohanang maaaring sumira sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan? Ang mga salita ni Lino ay parang isang tinik na bumaon sa kanyang isipan. Ang co-founder na kinalimutan na ng lahat, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kalungkutan ay napalitan ng determinasyon. Kailangan niyang malaman ang totoo. Gamit ang kanyang high-level access, binuksan niya ang digital archives ng kumpanya. Hinanap niya ang mga pinakaunang dokumento ng Agilatech. Mga files na halos 20 taon nang hindi nabubuksan. Ang pangalan ng kanyang ama, si Miguel Lualhati, ay nandoon, kasama ng isa pang pangalan. Ngunit sa tuwing susubukan niyang i-click ang pangalawang pangalan, isang access denied message ang lumalabas. Kakaiba. Bakit nakalock ang impormasyon tungkol sa isang co-founder? Hindi siya sumuko. Pumunta siya sa physical archives ng kumpanya, isang maalikabok, at halos nakalimutan ng silid sa basement ng gusali. Sa gitna ng mga kahon ng mga lumang kontrata at financial reports, naghahanap siya. Ang amoy ng lumang papel ay sumasalubong sa kanya. Pagkatapos ng halos 1 oras, sa ilalim ng isang bunton ng mga payroll records mula sa unang taon ng operasyon, nakita niya ito. Isang lumang photo album na may label na The Pioneers. Dahan-dahan niya itong binuklat. Sa unang pahina, may isang larawan, 2 binatang lalaki. Nakatayo sa harap ng isang maliit na opisina na may karatulang Agila Tech Solutions. Ang isang lalaki ay ang kanyang ama, mas bata, mas payat,
puno ng pangarap. At ang isa pa, napasinghap si Tala. Ang lalaking katabi ng kanyang ama ay may parehong mga mata, parehong tindig, at parehong seryosong ekspresyon ng mukha. Walang duda. Ito ang mas batang bersyon ni Lino Kalinaw. Sa ilalim ng larawan, may nakasulat na pangalan, Miguel Lualhati at Ricardo Kalinaw. Mga pangarap at simula. Taong 2005, Ricardo Kalinaw. Ang multo mula sa nakaraan. Ang co-founder na kinalimutan na ng lahat. Ang ama ni Lino. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang emergency alert mula sa IT department. Kasabay nito, ang mga ilaw sa basement ay kumurap-kurap bago tuluyang namatay. Ang tanging liwanag na natira ay mula sa flashlight ng kanyang telepono. At sa screen ng kanyang telepono, isang mensahe ang lumitaw. Ipinadala sa lahat ng empleyado. Mula sa isang unknown source, ang mga salita ay pula. At sa pagkakataong ito, wala ng countdown, wala ng babala. Isang simpleng deklarasyon lamang, nawala ang katarungan, nawala ang lahat. Kasabay ng pagbasa niya sa mensahe, narinig niya ang isang malakas na tunog mula sa itaas. Ang tunog ng isang sistemang hindi lang nagloloko, ang tunog ng isang sistemang tuluyan ng namamatay. Ang paglalakad ni Lino pauwi ay isang paglalakbay sa impyerno. Bawat hakbang ay parang may nakakadenang mabigat na bakal sa kanyang mga paa. Ang ingay ng mga busina, ang sigawan ng mga tao, ang buong syudad ay tila isang panaginip na hindi niya marinig at hindi niya makita. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang mga huling imahe mula sa Aguila Tech. Ang ngisi sa mukha ni Dante, ang perpektong pag-arte ni Marco, ang galit sa mga mata ni Miguel Lualhati, at ang blangkong mukha ni Tala. Iyon ang pinakamasakit, ang katahimikan ni Tala. Ang pagdududa sa kanyang mga mata ay mas matalas pa sa kahit anong salitang binitawan ng kanyang mga kaaway. Pagdating niya sa kanilang maliit na bahay, nadatnan niyang mahimbing na natutulog ang kanyang ina. Umupo siya sa isang silyang kahoy sa tabi ng kama nito at pinagmasdan ang payapang mukha ni Aling Martha. Sa ilalim ng kanyang mga pilik mata, bakas pa rin ang mga guhit ng sakit at pag-aalala. Ipinangako niya rito ang isang magandang buhay. Ipinangako niya ang pinakamahusay na pagpapagamot. Ipinangako niya ang katarungan para sa kanyang ama. At nabigo siya. Sa lahat ng iyon, hindi lang siya isang hamak na elementary graduate sa mata ng mundo. Ngayon, sa sarili niyang mga mata, isa siyang bigong anak, isang bigong mandirigma. Ang kanyang plano, na inakala niyang napakatalino, ay naging isang bitag na siya mismo ang nahuli. Ang paghihiganti, gaya ng sabi ng kanyang ina, ay isang ang lason. At ngayon, nararamdaman niya ang lason na yon na unti-unting kumakalat sa kanyang buong pagkatao, pinapatay ang lahat ng natitira niyang pag-asa. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng gusaling salamin, ang tunay na impyerno ay nagsisimula pa lamang. Ang mensaheng nawalay ang katarungan, nawala ang lahat, ay hindi lang isang banta. Ito ang hatol. Ang mga screen ay isa-isang namatay. Ang mga telepono ay naging inutil. Ang mga data ng kliyente, ang financial records, ang lahat ng digital na pundasyon ng Aguila Tech ay naglaho na parang bula. Ang sistemang binuo ng kanyang ama at pinalago ni Miguel ay isa na ngayong digital na sementeryo. Ang mga investors ay nagpapanik. Ang mga kliyente ay nagbabantang magdemanda. Ang kaguluhan ay isang dambuhalang alon na malapit ng lumamon sa lahat. Gawin ninyo ang lahat! Sigaw ni Miguel sa kanyang mga tauhan. Ang mukha ay basang-basa na sa pawis. Ibalik ninyo ang sistema. Hindi namin kaya, sir. Sagot ng IT head. It's gone. Everything is gone. Tiningnan ni Marco ang lahat ng ito. Ang kanyang karaniwang kalmado ay napalitan na ng hindi maitagong takot.
Sinubukan niyang magkunwaring kontrolado niya ang sitwasyon, ngunit isa itong kasinungalingan. Ang cancer na sinabi ni Lino ay kumalat na, at ngayon ay kinakain na nito ang buong katawan ng Aguilatec. Ngunit si Lino, na siyang may hawak ng lunas, ay walang alam sa lahat ng ito. Ang alam lang niya ay ang bigat ng kanyang pagkatalo. Umupo siya sa harap ng kanyang luma at mabagal na computer, ang sandata na ginamit niya sa digmaan. Ngayon, isa na lang itong paalala ng kanyang kabiguan. Binuksan niya ang isang folder na may pangalang Katarungan para kay Ricardo. Nandoon ang lahat. Ang mga lumang larawan ng kanyang ama, ang mga kopya ng orihinal na blueprints ng Aguilatec, ang pananaliksik na ginawa niya sa loob ng maraming taon, at ang pinakaimportante sa lahat, ang kopya ng mga file na nakuha niya mula sa Proyekto Phoenix. Isa-isa, pinindot niya ang delete. Delete. Ang mga code na ginamit niya para sa virus. Delete. Ang mga research files. Delete. Ang mga plano niya para sa susunod na hakbang. Para siyang nagsusunog ng tulay. Pinuputol niya ang lahat ng koneksyon sa nakaraan. Sa kanyang misyon, tinatanggap na niya ang kanyang pagkatalo. Nang malapit na niyang burahin ang huling folder, ang folder na naglalaman ng ebidensya laban kay Marco, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang mahinang tunog sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng kanyang kwarto. Hindi niya ito pinansin, ngunit muli itong nag-vibrate. Nag-aalangan siyang kinuha ito. Isang mensahe. Mula sa isang numerong hindi nakarehistro, binuksan niya ito. Naglalaman ito ng 2 maikling pangungusap at isang address. Ang mga salitang yon ay tila isang patak ng tubig sa isang taong nalulunod sa disyerto. Isang maliit na kislap ng liwanag sa kabuuang kadiliman. Naniniwala ako sa'yo. Magkita tayo. Ang address na ipinadala sa kanya ay isang maliit at halos nakalimutan ng coffee shop sa isang sulok ng lungsod ng Hiraya, malayo sa sentro ng komersyo. Pagpasok ni Lino, ang amoy ng kape at lumang libro ang sumalubong sa kanya. Sa pinakadulong mesa, sa tabi ng bintana kung saan tanaw ang isang pader na puno ng mural, nakaupo si Tala. Nakasimpleng damit lang ito. Walang bakas ng pagiging anak ng isang CEO. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod at pamumugto ng mga mata. Ngunit sa kabila noon, may isang bagong determinasyon. Nag-aalangan na lumapit si Lino. Bawat hakbang ay isang tanong. Bakit? Bakit ngayon? Nang makita siya ni Tala, mabilis itong tumayo. Walang ngiti. Tanging isang ekspresyon ng matinding pagsisisi. Lino hingong. Hindi nagsalita si Lino. Naghintay lang siya. Patawarin mo ako, sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig. Patawad kung nagduda ako. Patawad kung tinalikuran kita kanina. Natakot ako. Nalito. Pero mali ako. Tinitigan lang siya ni Lino. Ang sakit ng pagtataksil ay sariwa pa. Kinuha ni Tala ang kanyang bag at inilabas mula roon ang isang lumang photo album. Binuksan niya ito sa mesa at itinuro ang larawan. Ang larawan ng kanyang ama at ng ama ni Lino. Nakita ko to, sabi ni Tala, sa archives, at naintindihan ko na ang lahat. Doon lang nagbago ang ekspresyon ni Lino. Ang pader ng yelo sa kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng bitak. Umupo siya sa tapat ni Tala. Hindi lang yan, patuloy ni Tala. May kinuha siyang isang folder mula sa kanyang bag. Pagkatapos kong makita ang litrato, sinubukan kong hanapin ang anumang impormasyon tungkol kay Ricardo Calinaw sa sistema. Lahat nakalak, pero ginamit ko ang access ng daddy. At nakita ko ito. Inilatag niya ang mga printout sa mesa, mga lumang email, mga memo, isang termination letter, at isang police report. Ang lahat ay nagsasabi ng isang kwento. Si Ricardo Calinaw,
Ang co-founder at ang henyo sa likod ng orihinal na sistema ng Agila Tech ay tinanggal sa kumpanya dahil sa kasong pagnanakaw ng intellectual property. Isang kaso na ibinasura rin kalaunan dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang pangalan ay nadungisan na at ang kanyang kontribusyon ay binura sa kasaysayan ng kumpanya. Ang nag-utos na burahin ang lahat ng record tungkol sa kanya, sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng galit na ngayon lang niya naramdaman. Ang parehong tao na nag-file ng kaso laban sa kanya ay si Marco Sandoval. Sa wakas, nagsalita si Lino. Bakit niya gagawin yon? Hindi ko alam. Pero may kinalaman ito sa Proyekto Phoenix, sabi ni Tala. Narinig ko itong binanggit ni Marco sa telepono, ilang linggo na ang nakalipas. Akala ko, bago lang itong proyekto. Pero base sa mga dokumentong ito ang orihinal na pangalan ng core system na dinevelop ng ama mo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagsimula ng magkabit-kabit. Ang pagnanakaw, ang pagbura sa kasaysayan, ang pag-frame up kay Lino, lahat ay konektado. Kaya pala, bulong ni Lino, kaya pala ganoon na lang ang takot niya nang malaman niyang ako ang nag-aayos ng sistema dahil alam niyang baka makita ko ang iniwan ni Itay. At nakita mo nga, hindi ba? Tanong ni Tala. Tumango si Lino. Nasa akin ang ebidensya, ang itim na libro ng Proyekto Phoenix. Kung gayon, kailangan nating ipakita ito, sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay puno na ng tapang. Kailangan nating ipaalam kay Daddy ang totoo. Hindi ganoon kadali, sabi ni Lino. Si Marco ay parang pamilya na sa inyo. At ako? Isa lang akong estranghero na minsan nang nahuling nagnanakaw. Kanino sa tingin mo siya maniniwala? Maniniwala siya sa katotohanan, giit ni Tala. At kung hindi, gagawa tayo ng paraan para paniwalain siya. Kinuha niya ang kanyang laptop. Patay ang buong sistema ng Agila Tech. Pero hindi nila alam na mayroon akong sariling emergency access bilang bahagi ng disaster recovery plan. Isang backdoor na ako lang ang nakakaalam. Mula dito, kaya kitang ipasok ulit sa sistema. Ang mga mata ni Lino ay nag-apoy sa bagong pag-asa. Ang laban ay hindi pa tapos. Ngayon, hindi na siya nag-iisa. Magkatabi silang umupo, ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Ang laptop ni Tala, sa gitna. Sa loob ng sumunod na oras, ang coffee shop ay naging kanilang war room. Ang henyo ni Lino at ang access ni Tala ay nagsama. Tulad ng dati, ang mga daliri ni Lino ay sumayaw sa keyboard. Ngunit ngayon, mayroon ng mainit na kape sa kanyang tabi at isang presensya na nagbibigay sa kanya ng lakas. Nandito na, sabi ni Lino. Nakita ko na ang huling piraso, ang mga email ni Marco, ang mga utos niya sa isang offshore bank at ang pangalan ng taong kasabwat niya sa loob. Tumingin si Tala sa screen. Sino? Si Dante Alcaraz. Siyempre, kaya pala gano'n na lang ang galit nito kay Lino. May sapat na tayo, sabi ni Tala. Isinara ang laptop. Tumayo siya, handa nang umalis. Kailangan ko nang kausapin si Daddy. Tala, mag-ingat ka, sabi ni Lino. May tunay na pag-aalala sa kanyang boses. Ngumiti si Tala sa kanya, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon. Huwag kang mag-alala. Ang agila ay maaaring nasugatan, pero marunong pa rin itong lumaban. Bago siya tuluyang umalis, huminto siya sa pinto at lumingon. Lino, salamat. At naglakad siya papalabas, pabalik sa gulo, pabalik sa pugad ng mga ahas. Ngunit ngayon, dala na niya ang espada ng katotohanan. Pagdating niya sa opisina ng kanyang ama, nadatnan niya itong nakaupo sa dilim. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga kamay. Mukha itong tumanda ng 10 taon sa loob lang ng isang araw. Dad!
Malumanay na sabi ni Tala. Isinara ang pinto. Nag-angat ng tingin si Miguel. Tala, wala na. Tapos na ang lahat. Hindi pa, sabi ni Tala. Umupo sa tapat niya at inilatag ang mga dokumento sa mesa. Dad, kailangan po nating mag-usap tungkol kay Marco at sa isang multo mula sa nakaraan. Ang conference room ng Aguila Tech na kanina lang ay sementeryo ng Pag-asa ay muling naging isang korte. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang akusado. Matapos ang isang mahabang gabi ng pag-uusap, ng pagtanggi, at sa huli, ng masakit na pagtanggap, kinumbinsi ni Tala ang kanyang ama. Ipinakita niya ang lahat, ang larawan, ang mga dokumento, ang termination letter ni Ricardo Calinaw. Nag-iwan ito ng isang maliit, ngunit sapat na lamat sa tiwala ni Miguel kay Marco. Kaya't kinaumagahan, ipinatawag ni Miguel ang isang emergency board meeting. Ang dahilan, pag-usapan ng recovery plan para sa kumpanya. Naroon ang lahat ng board members. Naroon si Dante Alcaraz, nagkukunwaring abala. At naroon si Marco Sandoval. Nasa ulunan ng mesa, arogante at puno ng kumpiyansa. Naglalatag ng kanyang mga suhestyon na parabang siya na ang bagong tagapagligtas. Ang unang hakbang, sabi ni Marco, ay ang pagsampa ng kasong industrial sabotage at theft laban kay Lino Calinaw. Kailangan nating ipakita sa publiko na mayroon tayong isang malinaw na salari. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng conference room. Lahat ay napalingon. Sa bungad ng pinto, nakatayo si Tala at sa likod niya, isang anino ang dahan-dahang lumitaw. Isang aninong pamilyar sa kanilang lahat. Si Lino Calinaw. Ang nangiti sa mukha ni Dante ay naglaho na parang bula. Ang kumpiyansa ni Marco ay napalitan ng isang hindi maitatagong pagkagulat at takot. Si Miguel Luwalhati naman ay nanatiling nakaupo. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara na gawa sa bato. Anong ibig sabihin nito, Miguel? Tanong ng isang board member. Bakit nandito ang kriminal na yan? Hayaan ninyo siyang magpaliwanag. Sagot ni Miguel. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Naglakad si Lino at Tala papunta sa harap. Hindi sila tumingin sa kung sino man, kundi diretso kay Marco. Magandang umaga, Mr. Sandoval. Bati ni Lino. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Mukhang mayroon kang nakalimutang isama sa iyong recovery plan. Wala kang karapatang magsalita dito, Calinaw. Sigaw ni Marco. Tumayo mula sa kanyang upuan. Guards, palabasin ang taong to. Walang aalis. Matigas na sabi ni Miguel. Ang utos niya ang batas sa silid na yon. Napilitang umupo muli si Marco. Ikinabit ni Tala ang isang laptop sa malaking screen. Bago ninyo husgahan si Lino, sabi ni Tala sa mga board members, marahil ay gusto ninyo munang makilala ang tunay na salarin. Sa isang pag-click, ang screen ay umilaw. Hindi ito isang video ng bank transfer. Ito ang ledger. Ang itim na libro ng Proyekto Phoenix. Daandang transaksyon. Milyon-milyong pisong ninakaw sa loob ng halos 20 taon. Ano yan? Gawa-gawa lang yan ni Calinaw. Depensa ni Marco, ngunit ang pawis ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang noo. Talaga ba? Sabi ni Lino. Kung gayon, ipaliwanag mo ito. Sumunod na lumabas sa screen ang mga email. Mga email mula kay Marco Sandoval papunta sa isang offshore bank. Mga utos na maglipat ng pondo mula sa mga shell corporations ng Proyekto Phoenix papunta sa isang personal account. At sa huli, isang email mula kay Marco papunta kay Dante Alcaraz na may kalakip na pekeng video. Ang utos. Isend mo ito sa matanda kapag binigay ko na ang hudyat. Tiyakin mong walang makakatrace nito pabalik sa atin. Ang lahat sa silid ay napatingin kay Dante, na ngayoy nanginginig na sa takot. Traidor! Sigaw ni Marco kay Dante. Ngunit huli na ang lahat. Ang huling ebidensya ang pinakamatindi.
Isang lumang audio recording na nahanap ni Lino sa mga personal files ng kanyang ama. Ang boses ng isang batang Marco Sandoval na kinakausap si Ricardo Calinaw, sinusubukang bilhin ang rights sa Proyekto Phoenix. Hindi ito para sa'yo, Ricardo. Masyado kang idealist. Ang proyektong ito ay ginto. At kung hindi mo ibibigay sa akin, sisiguraduhin kong hindi mo na ito mapapakinabangan kailanman. Ang lahat ng maskara ay nalaglag na. Si Marco, na na-corner na, ay tumingin kay Miguel, ang kanyang huling pag-asa. Tito Miguel, hindi yan totoo. Mas maniniwala ka ba sa kanya kaysa sa akin? Ang lalaking malapit mo nang maging manugang? Tumayo si Miguel walhati. Dahan-dahan siyang naglakad palapit kay Marco. Ang kanyang muka ay puno ng sakit at pagkadismaya. Tinuring kitang parang tunay na anak, Marco. Tito, paano mo nagawa ito sa akin? Sa kumpanyang ito? Sa alaala ni Ricardo? Tanungan ni Miguel. Ang kanyang boses ay basag. Biglang tumawa si Marco, isang tawang puno ng kabaliwan. Dahil karapat dapat ako dito, ako ang dapat nakasama mo sa simula pa lang, hindi ang basurerong Ricardo. Na yon, masyado kang malambot, Miguel, ibinigay mo ang lahat sa kanila. Sa hudyat ni Miguel, bumukas ang pinto. Pumasok ang mga pulis. Ang kayabangan sa mukha ni Marco ay napalitan ng purong takot. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit huli na. Habang pinuposasan siya, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatuon kay Lino. Hindi pa tayo tapos, Calinaw. Hindi siya sinagot ni Lino. Habang inilalabas si Marco at ang nanginginig na si Dante, muling umupo si Lino sa terminal sa conference room. Sa ilang pag-type, ang mga patay na screen ay isa-isang umilaw. Ang logo ng Agila Tech ay muling lumitaw. Ang sistema ay muling nabuhay. At kasabay nito, nilock niya ang lahat ng account at asset ni Marco Sandoval. Walang daan para makatakas. Nang matapos ang lahat, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Lumapit si Miguel walhati kay Lino. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi. Patawad, iho, sabi niya. At sa harap ng buong board, yumuko siya. Patawad sa lahat. Ilang linggo na ang lumipas. Ang Agila Tech Solutions ay unti-unting bumabangon mula sa abo ng pagkakanulo. Ang iskandalo ay yumanig sa mundo ng negosyo, ngunit sa ilalim ng bagong pamumuno ni Tala at sa henyo ni Lino, ang tiwala ng mga kliyente at investors ay dahan-dahang nanunumbalik. Isang umaga, habang papasok si Lino sa gusali, isang pamilyar na tao ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Nakasuot ito ng asul na uniforme ng security guard, si Dante Alcaraz. Hindi ito tumingin kay Lino. Nakayuko lang ito. Ang mukha ay puno ng kahihiyan. Hindi na kailangan pa ng salita. Ang kanyang posisyon na ngayon ang kanyang habambuhay na parusa. Ang bantayan ang pintuan para sa mga taong minsan niyang hinamak. Nilagpasan lang siya ni Lino, hindi dahil sa pagmamataas, kundi dahil tapos na ang lahat ng yon. Dumiretso si Lino sa kanyang bagong opisina. Sa pinto may isang tansong plaka, Lino R. Calinaw, Head of Cybersecurity and Innovation. Sa ilalim mas maliit na letra, In Memory of Ricardo Calinaw, Co-Founder. Sa loob ng Agila Tech, isang seremonya ang idinaos, hindi para sa mga mamamahayag o sa publiko, kundi para lang sa mga empleyado. Sa lobby, isang malaking larawan ni Ricardo Calinaw ang inilagay sa tabi ng larawan ni Miguel Walhati. Sa harap ng lahat, humingi ng tawad si Miguel, hindi lang kay Lino, kundi sa alaala ng kanyang dating kaibigan. Inanunsyo niya na ang isang malaking bahagi ng shares ni Marco ay inilipat sa pangalan ni Lino bilang pagkilala sa nawalang mana ng kanyang ama. Sa wakas, ang hustisya ay nakamit. Isang hapon, pagkatapos ng trabaho, nagmaneho si Lino papunta sa sementeryo. Umupo siya sa tabi ng puntod ng kanyang ama. Sariwa pa ang mga bulaklak na inilagay niya
noong isang linggo. Tay, bulong niya habang hinahaplos ang malamig na marmol. Tapos na po. Malinis na po ulit ang pangalan ninyo. Isang mahinang hangin ang umihip na para bang isang yakap mula sa nakaraan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Lino ang isang tunay na kapayapaan sa kanyang puso. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan ay sa wakas ay nawala na. Nang tumayo siya para umalis, may isang pamilyar na anino siyang nakita na nag-aabang sa di kalayuan. Si Tala. May dala itong isang pompon ng puting bulaklak. Naglakad ito palapit at inilagay ang mga bulaklak sa tabi ng puntod. Para po kay Mr. Kalinaw, mahinang sabi nito. Naglakad sila palabas ng sementeryo ng magkatabi, sa ilalim ng kulay kahel na langit ng papalubog na araw. Kumusta si Inay? Tanong ni Tala. Ngumiti si Lino, isang ngiting totoo at puno ng saya. Nakaschedule na po ang operasyon niya sa susunod na linggo, sabi ng doktor. Malaki raw ang pag-asa. That's great news, sabi ni Tala. Ang kanyang ngiti ay kasing init ng papalubog na araw. Huminto sila sa tuktok ng isang maliit na burol, tanaw ang buong syudad, tanaw ang gusali ng Agila Tech, na muling nagniningning. Alam mo, sabi ni Tala, noong una kitang makita sa lobby, nakita ko ang isang taong puno ng galit at determinasyon. Pero ngayon, tumingin siya kay Lino. Nakikita ko na ang kapayapaan sa mga mata mo. Dahil sa'yo, sagot ni Lino. Ikaw ang naniwala sa akin noong lahat sila ay tumalikod na. Ikaw ang bituin ko sa kadiliman, Tala. Hinawakan ni Lino ang kamay ni Tala. Ang kanilang mga daliri ay nagsalikop. Isang perpektong akma. Hindi na nila kailangan pa ng maraming salita. Ang kanilang mga puso ay nag-uusap sa isang lengguwaheng sila lang ang nakakaintindi. Nakatayo sila roon, magkahawak kamay, sa hangganan ng luma at bagong kabanata ng kanilang buhay. Tapos na ang laban, sabi ni Lino. Huminga ng malalim. Tumingin si Tala sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Hindi, sagot niya. Ngayon pa lang nagsisimula ang sa atin. At sa ilalim ng bagong liwayway, sa isang mundong kanilang inayos at muling itinayo, natagpuan nila hindi lang ang katarungan, kundi ang isang pag-ibig na mas matatag pa sa kahit anong pader na bakal at mas totoo pa sa kahit anong linya ng code. Ang kwento ng basahan at ng agila ay nagwakas na, at ang kwento ni Lino at ni Tala ay nagsisimula pa lamang. At dito po nagtatapos ang kwento ni Lino at Tala. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig at taga-subaybay. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat pagsubok, sa bawat luha, at sa bawat tagumpay sa kanilang paglalakbay. Isang karangalan ang bigyang buhay ang kanilang kwento. Habang isinusulat ang bawat salita, ramdam ko ang bigat ng pasanin ni Lino at ang tibay ng loob ni Tala. Naging pamilyar sila sa akin at umaasa akong naging bahagi na rin sila ng inyong mga puso. Ang kanilang salaysay ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi kailanman masusukat sa yaman o sa taas ng pinag-aralan, kundi sa ningning ng kanyang isipan at sa kabutihan ng kanyang kalooban. Lahat tayo ay may kanya-kanyang laban, at lahat tayo ay may taglay na galing na naghihintay lamang matuklasan. Ito ay kwento ng pag-asa, ng pagbangon mula sa pagkakadapa at ng pagpapatawad. Hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang tumatak sa inyong puso at isipan? Anong aral ang baon ninyo mula sa kwentong ito? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga mensahe ang nagsisilbing inspirasyon at liwanag sa aming mga manunulat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na paglalakbay ng puso.